Hinihintay ni Sandro si Orlan sa isang coffee shop kinahapunan dahil may balita na raw ito sa kanya, tungkol sa babaeng tumawag sa kanya noong isang araw. Katatapos lamang niyang i-deliver dito sa bayan ang mga mangga sa kanyang maliit na manufacturing corporation, isa ito sa kabuhayan ng mga tao rito sa Monte Claro, ang paggawa ng mango jams at mango chips, at sa negosyo niyang ito ay maraming mga tao ang kanyang natutulungan. Kung hindi lang sana pangit ang ani nilang mangga ay hindi na siya kukuha pa sa iba. Nahihirapan tuloy siya ngayon sa paghahanap ng iba pang supplier dahil hindi na siya kukuha ng mangga sa mga Vasquez. Humihigop ng mainit na kape si Sandro nang dumating si Orlan, may dala itong envelope na kulay brown, naka-shades ito ng black at coat na mahaba na kulay black din. Nagmumukha na nga itong agent dahil sa style ng pananamit. Humila ito ng silya at ibinaba ang envelope sa harapan niya bago nito tanggalin ang shades at umupo, inalok niya ito ng kape ngunit tinanggihan naman nito yon. Hindi nag-exist ang number na ibinigay mo pare, pero good news dahil na-trace namin ang location ng may-ari ng number, nasa Quezon, kaso walang exact location, balita ni Orlan habang inilalabas ang kaha ng sigarilyo. Kung ganoon kailangan nating hanapin ito, teka pare, wala ka bang kahit anong alam sa batang nagmamaneho noon ng kotseng kinabanggaan namin? Tanong niya rito. Sinindihan ni Orlan ang sigarilyo at hinithit yun. Kung sa mukha siguro makikilala ko siya dahil ako ang nag-interview sa batang iyon, pero noon yun pare baka nga iba na itsura nun ngayon, pero cute yun kasing cute ko, ninisihan siya nito. Cute ka ba sa lagay na yan, ni wala kang ang nililigawan pare, kantyaw ni Sandro sa kaibigan ng ngumisi rin. Bakit ngayon ka lang nagka-interes na hanapin yung bata? Menor de edad yung batang iyon at sa tingin ko dumaan din sa trauma. May namatay rin kasi na isang bata noon sa aksidente na kasama nitong nagmamaneho ng kotse, si Tita Cheding nga noon ang nag-urong sa kaso. Dahil sa pakiusap ng mga magulang ng batang nakabangga sa inyo, ipinapahanap ko na kay Dave yung record ng aksidente sa police station dito sa atin, babalitaan kita pare kapag nalaman ko kung sino ang batang iyon. Sabi ni Orlan na nakahalukip-kip habang nakasandal sa silya. Gusto ko sanang makausap yung bata, hindi para pagbayarin sa nangyari dahil alam ko naman na aksidente yon. Isa pa, palagi akong dinadalaw ni Rebecca sa mga panaginip ko, gusto niyang hanapin ko yung batang yon. I don't know pare, pero iba ang kutob ko sa panaginip ko, sabi ni Sandro na tumingin ng diretso kay Orlan. Siguro nakikita ni Rebecca ang mga kagaguhan mo. Tumawa ito at tumingin sa isang babaeng nakaupo sa kabilang lamesa. Gago ka talaga, tumetawang singhal niya rito, naiinggit ka lang dahil inaatake ako ng mga babae, nakangising sabi niya. Ayoko kasi ng responsibilities, alam mo naman na busy ako sa mga kasong hinahawakan ko, sabi nito na tatawa-tawa, at hindi pa ipinapanganak ang babaeng bibihag sa puso ko. Tumawa siya sa kay-abangan ng kaibigan, siya nga pala, yung bar na ini-report ko sa'yo, seryosong tanong niya. Mahihirapan tayong ipasara ang bar na yon, dahil wala itong nilalabag na mga regulations. Pare, bakit mo ba gustong ipasara yung bar? Maliban sa muntik ng mabastos si Berna, tanong ni Orlan na nangungut siya habang humihit-hit ng sigarilyo. Kung sa bagay tama ito, sadyang pinag-initan lang niya ang bar na iyon dahil sa nangyari kay Berna. At iyong may-ari pala ng bar ay kapatid ni Madison, dagdag ni Orlan na inilapit ang mukha sa mukha niya, pagkatapos ay tumawa ng malakas. Napalunok siya sa sinabi nito, what do you mean? Well I want to say na, bukod kay Berna mas mabuting alamin mo rin kung ano ang pagkatao ng secretary mo, wala bang nabanggit si Madison tungkol sa nakababata nitong kapatid? Tanong ni Orlan na sinserong nakatingin sa kanya. Umiling siya, kailangan pa ba yon? Hindi niya kasi ugaling usisain ang buhay ni Madison dahil hindi siya interesado. Speaking of Madison, bakit hindi mo yata kasama ang secretary mo? Mapanukso nitong tanong. Busy ako sa negosyo ko at kay John Ella, dahilan niya. Pero ang totoo, sinasadya niyang umiwas kay Madison dahil kay Berna, dahil attracted na siya sa dalaga. Kung sa bagay, mas priority mo talaga si John Ella kaysa makipag-bedsin kay Madison, tinapak siya nito sa braso. Ano bang plano mo sa birthday ni John Ella? Malapit na yon, next week na, at birthday mo rin pare. Gago, singhal niya rito habang tumetawa naman ito, pupunta sina Mama, at si Tita Soledad,
I don't know pero mas gusto ko sanang tahimik yung birthday celebration ni Jan Ella. Bakit sinasabi ko lang naman, pinutol niya ang sasabihin ni Orlan dahil aasarin na naman siya nito, tungkol sa nakita nitong kahalikan niya si Madison sa loob ng kotse, at halos wala na itong saplot sa katawan, habang nakapatong sa kandungan niya. Anyway, pumunta ka na lang sa birthday niya ngayong linggo. Hinigop niya ang laman ng tasa at hindi na binuksan pa ang envelope na ibinigay nito. Pupunta ako kung naroon si Madison, tumetawang biro nito. Okay, papupuntahin ko siya ng walang damit just to satisfy you, ngumisi si Sandro. Deal, sambit nito na muling bumuga ng usok, gago ka talaga. So aalis na ako, pare, marami pa kasi akong gagawin, next time na lang tayo mag-good time. Siniko niya ang kaibigan bago nagpaalam, tumango-tango naman ito, walang problema pare, aalis na rin ako, may iba pa akong pupuntahan. Tumayo na rin ito at kinuha sa lamesa ang shades. Magkasabay silang lumabas ng coffee shop, kapag nakakuha akong muli ng impormasyon sasabihan na lang kita pare. Nakipagkamay siya rito, salamat, pare, nauna itong sumakay sa van nitong sasakyan, bago tunguhin ni Sandro ang kotse niyang nakapark malapit sa tindahan ng mga bulaklak. Inilagay niya sa dashboard ang envelope na ibinigay ni Orlan bago siya lumapit sa flower boutique. Good afternoon, sir, ano pong bulaklak ang hanap ninyo? Salubong na tanong ng isang sales lady. Nagkamot siya ng batok, wala naman siyang pagbibigyan ng bulaklak. Nothing miss, tinalikuran niya ito ngunit pagtalikod niya ay may nakabanggaan siyang babae. Ouch, mura nito dahil napaupo ito sa lakas ng impact ng pagkakabangga niya. Sorry, miss, hindi ko sinasadya, napatigil siya sa pagsasalita nang tumayo ito at hinarap siya. Berna, bulalas niyang tanong, hindi ka kasi tumitingin sa dinaraan mo, galit na osel nito sa kanya. Naiintindihan niya kung bakit galit ito sa kanya, marahil dahil sa sinabi niya rito ngunit iyon ang alam niyang tamang gawin. Lumabas ito sa flower shop at sinundan naman niya ito ng palihim, pero nagulat siya nang makita na kasama nito ang may-ari ng bar na kapatid pala ni Madison. Hindi maganda ang kutob niya nang sumakay ito sa kotse ng lalaking iyon. Minabuti niyang sundan ang kotseng minamaneho ng lalaking kasama ni Berna. Alam ni Berna na kotse ni Sandro ang sumusunod sa kanila ni Gabriel, hinahayaan na lamang niya ang ginagawa nitong iyon kahit na halatang halata niya ito. Bakit ba siya nito kailangan pang sundan ngayong sinabi na nito na kailangan niya itong layuan? Mas okay nga yun para hindi niya na maramdaman na nag-aalala ito sa kanya. Gusto niya ito kahit sandali pa lamang niya itong nakikilala. Ngunit nakabilanggo ito sa nakaraan nito sa namatay nitong asawa, kaya kahit na anong gawin niya, hindi niya kayang baguhin yon, kaya walang dahilan para tuluyang mahulog siya rito. Berna, are you okay? Tanong ni Gabriel na panay nakaw na tumitingin sa gawin niya, katabi siya nito sa driver's seat. Ninitian niya ito, salamat dahil dumating ka para sunduin ako, hindi ko kasi alam kung bakit bigla na lang nagloko yung kotse ko. Bigla na lang kasing tumirik sa kalsada ang kotse niya, kaya napilitan siyang kontakin si Gabriel para makisabay dito pa uwi. Iniwan niya sa Tullier ang kotse niya at ipapakuha na lang niya kay Manong Nestor. Wala yun, by the way, I just want to ask you something. Kumunat ang noo niya at tumingin dito tungkol saan. Boyfriend mo na ba yung lalaking kasama mo kagabi? Tukoy nito kay Sandro. Bakit mo ba naitanong? Nakangiwing balik tanong niya rito. Wala naman, nakikita ko kasi na sobrang close ninyo sa isa't isa, I mean sa bar kagabi. Kaya naisip ko na may something sa inyong dalawa. Close kami ng anak niya, siguro kaya ganoon, malungkot na sabi niya. Iniliko nito ang manibela papasok sa Monte Claro kung saan siya nakatira, habang sa Don Ramos naman ito nakatira na katabing barangay lamang. Berna, what if ligawan kita? Tanong nito na diretsyong napatingin sa kanya. Napaubo siyang bigla sa sinabi nito, hindi pa siya handa sa bagay na iyon, pero alam niyang sasabihin din nito ang bagay na iyon, dahil napapansin niyang mapanukso ang mga titig nito sa kanya. Siguro saka na lang natin pag-usapan yan kapag okay na ako, I mean, hindi pa ako. Napatigil siya sa pagsasalita nang bigla nitong hawakan ang isang kamay niya, bigla siyang kinabahan, bumilis ang pintig ng puso niya. Q3 naman si Gabriel, may pagka-Spanish ang dating ng itsura nito, abuhin ang mga mata, may makapal na kilay,
Katatamtamang haba ng pilik mata at ang mapupulang labi, curly ang buhok nito at may magkabila pang dimples sa magkabilang pisngi. Malapit na tayo sa bahay ninyo. Osel nito na nakangisi sa kanya, hawak pa rin ito ang kamay niya, para siyang na-hypnotize sa titig ni Gabriel. Thank you, hinila niya ang kamay niyang hawak nito, bubuksan na sana niya ang pintuan ng kotse nang pigilan siya nito. I insist, nakangiting sambit nito. Lumabas pa ang mapuputi nitong mga ngipin, kumakabog muli ng puso niya sa ginawa nito. Hi, pang-ilan kaya siyang babae na mabibihag nito? Nalalayan siya nito pagbaba niya sa kotse ni Gabriel, hope to see you again. Ngiti lang ang isinagot niya rito pagkatapos ay nagpaalam na ito sa kanya. Inihatid ni Nerna ng tingin ang papalayong sasakyan ni Gabriel bago niya tunguhin ang gate nila. Sa sulok ng mga mata niya ay nakikita pa rin ang kotse ni Sandro na nasa malayo. Tingnan lang natin kung hindi ka masaktan, Mr. Villamor. Linggo ng gabi, isang magarbong selebrasyon ang nagaganap sa mansion ng mga Villamor. Buong pamilya ng mga Portugal at Villamor ay nagtitipon-tipon para sa espesyal na kaarawan ni John Ella. Lahat ng mga trabahador ang nakisaya sa selebrasyon ng munting Hiredera. Inalala ng lahat ang namayapang si Rebecca. Ang mga anak naman ng mga trabahador ang kalaro ni John Ella sa hardin, kung saan idinaraos nito ang kaarawan. Tahimik na nakamasid si Sandro sa gilid, ilang beses nang tinanong ni John Ella kung darating ba si Berna, at tanging sagot niya ay busy ito at baka hindi na makarating. Hindi niya ito sinabihan tungkol sa kaarawan ni John Ella. Ngunit batid niyang malalaman naman ito kung may selebrasyon na nangyayari, dahil magkalapit lang naman ang kanilang mga hasyenda. Sandro, let's go, aya ni Madison sa kanya, lasing na ito at kanina pa siya kinukulit to make love, nakahawak ito sa braso niya at panay ang hawak sa kanyang dibdib. Not now, Madison, ipapahatid kita kay Manong Tasyo, bulong niyang hindi nakatingin dito. Mabuti na lamang at nasa madilim silang parte ng hardin. Niyakap siya nito at pilit niyang kinalas ang pagkakayapos nito sa kanya. Hindi naman niya ito inimbita pero pumunta pa rin ito at wala na siyang nagawa para pigilan ito. Sandro, you know, nagtataka na ako. Bakit mo ba ako iniiwasan? Humilig ito sa dibdib niya ngunit itinulak niya ito ng marahan. Madison, please, wala ako sa mood para sagutin ang mga walang kwenta mong tanong. You came here without my permission. Mariing sambit niya na ikinapat din ito. Inikutan siya nito ng mga mata. Hindi pa ba sapat na dahilan na mahal kita kaya ako nandito? Kagatlabi nitong tanong, naluluha na ito sa harapan niya. I don't deserve that love, bamantong hininga si Sandro. Huwag mong ipagpilitan ang sarili mo sa akin, Madison, tinalikuran niya ito. Sandro, niyakap siya nito sa likuran niya, kinalas niya ang mga kamay nito sa bewang niya at saka muling hinarap ito. Stay away from me, I hate you, malakas na mura nito. May ilang bisitang nakarinig sa pagsasabi nito ng ganoon, tumiimbagang siyang tumingin dito, ikinuyom niya ang mga kamay niya na ikinalaki ng mga mata ni Madison. Alam na alam nito kung paano siya magalit, sumasabog na lang siyang bigla to the point na nakakasakit na siya physically. Pare, saway ni Orlan na agad na lumapit nang makita siya nito, pumagitna ito sa kanilang dalawa ni Madison. Mabuti na lamang at naroon si Orlan, baka hindi niya alam ang gagawin niya kay Madison, hindi na tumanggi ito nang magpasya siyang si Orlan ang maghahatid dito. Bago umalis si Orlan ay tinapat nito ang balikat niya. Nang makaalis ang dalawa ay nagpasya siyang magtungo sa beranda, naroon ang mga pamangkin niya na kalalakihan na dumalo sa kaarawan ni John Ella. Uncle Sandro, nakangiting salubong ni Archie, anak ng bunsong kapatid niyang si Sarah. Hey, young man, ginulo niya ang buhok nito, ang bilis mong lumaki, binata ka na pala, more than 4 years na noong huli tayong magkita, inakbayan niya ang kanyang 17 anyos na pamangkin. Hindi ka na kasi umuuwi ng Manila, Uncle Sandro. Tumango siya, wala namang bago sa atin, mapollution pa rin at marumi ang hangin, hindi tulad dito na mapayapa at walang gulo. Sinabi mo pa ho, nakangiwing sabi nito, inabutan siya nito ng isang boteng San Miguel beer. Pero tumanggi siya, wala siya sa mood na uminom ng alak ngayong gabi, iniwan niya ang mga ito at bumaba siya para puntahan si John Ella sa garden, dahil tanaw niya sa ibaba ang pagiyak nito dahil sa pagkakadapa.
Mabilis niya itong nilapitan ngunit natigilan siya, dahil may isang babaeng pamilyar sa kanya ang bumuhat kay Janella. Ate, malapad na ngumiti ang anak niya pagkakita sa dalaga, pinahid nito ang luha ni Janella at hinaplos nito ang buhok ng anak niya. Sorry, I'm late, here's my gift to you little angel. Ang kaninang malungkot niyang puso ay sumigla nang makitang kaharap na niya ang dalaga. Yehey, masiglang sigaw ni Janella, ibinaba ni Berna ang anak niya, masayang tinawag ni Janella ang mga kalaro nito para buksan ang regalo ng dalaga para rito. Hindi na ako magtatagal, pumunta lang ako rito dahil sa bata, malamig na sambit nito. Para siyang estatwa na hindi alam ang sasabihin sa dalaga, wala sa sariling tumango na lamang siya. Bakit ba siya natatameme kapag si Berna ang nasa harapan niya? Samantala, sa loob ng mansion ni Sandro ay may diskusyon na nagaganap. Chedeng, hindi magandang makipaglapit ang apo natin sa babaeng yon. Hindi natin alam ang pakay niya. Mamaya bigla na lang niyang kunin si Janella. Alam naman natin na simula nang mamatay si Rebecca, wala nang ibang inisip si Sandro kundi ang sarili niya, giit ni Soledad, ang ina ni Rebecca, kasama nito si Luisito habang kinakausap si Chedeng, ang ina ni Sandro. Hindi ko mapipigilan ang anak ko sa kung anong gusto niyang gawin, hindi naman niya napapabayaan si Janella. Isa pa kilala ko ang batang yun, siya yung apo ng kaibigan ko. Hindi siya masama tulad ng iniisip ninyo, isa rin siyang hiredera, wala siyang mapapala kay Sandro. Paliwanag ni Chedeng na halatang nagtitimpi lamang. Kung si Chedeng lang ang masusunod, hindi niya gustuhin na sa mga ito lumaki ang apo niya. Ngunit si Sandro ang nagdesisyon at wala siyang magagawa sa desisyon ng anak niya. Isa pa sa Manila sila naninirahan, hindi rin naman niya mababantayan si Janella, dahil abala siya sa pag-aalaga sa kanyang asawa na may sakit sa puso. Malayo na ang narating ng kanyang anak, hindi na ito maapi ng sinuman. Mabuti kung ganon, o siya mauna na kami, hindi na kami magpapaalam kay Sandro, matarhay na sabi ni Chedeng. Iniwan siya nito sa may sala. Tiningnan niya muli ang kanyang apo na masayang nakikipaglaro sa dalaga. Ang bilis ng panahon, sana'y hilumin ng kasalukuyan ang mapait na nangyari na nagdaan, bulong niya sa sarili habang nakatingin dito. Sa kusina, Tasyo, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Tanong ni Rosing sa asawa niya, hindi siya mapakali noong isang araw pa, dahil sa binatang nagpunta rito noong isang araw. Tungkol naman saan? Tanong ni Tasyo sa asawa nito. Habang ibinababa sa lababo ang lalagyan ng pagkain na wala ng laman. May nagpuntang binata rito, Darwin Tolentino daw ang pangalan niya, nagulat siya noong magpakilala ako bilang asawa mo. Bakas sa mukha ni Tasyo ang pagkabigla sa sinabi ni Rosing. Pamangkin mo raw ang binatang yun, baka nagkamali lang ng pinuntahan, isa pa maraming manloloko sa panahong ito, umiwas ito ng tingin sa kanya. May inililihim ka ba sa akin, Tasyo? Nagdaramdam na tanong niya sa asawa. Hindi siya nito sinagot, sa halip ay iniwan siya nito sa kusina. Tasyo, habol na tawag niya rito, saka na lang tayo mag-usap. Rosing, hindi ito ang panahon para sa mga usaping yan. Sana nga wala kang itinatago sa akin, Tasyo, malungkot niyang sambit at itinuloy ang ginagawang paghahanda sa kusina. Kinarga ni Berna si Janella na nakatulog sa braso nito, kitang-kita niya ang pagiging close ng dalawa, ang mga biruan ng mga ito na labis niyang ikinakatuwa, at ang isang bagay na ikinamangha niya sa dalaga, ang pagmamahal nito sa anak niya. Marami ang kanyang bisita ng mga oras na iyon, ang iba ay umuwi na dahil babalik pa ang mga ito sa Manila tulad ng kanyang ina na nagpaalam na sa kanya. Hindi niya na ipakilala si Berna dahil inaasikaso niya ang mga ito. Habang palihim na nakamasid kay Berna, nagiging mabilis ang pintig ng puso niya dahil sa presensya nito. Kinuha ni Sandro si Janella mula kay Berna at siya na ang bumuhat sa anak niya. Uuwi na ako, Sandro, pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Iaakyat ko lang sa itaas si Janella, putol niya sa sinasabi nito sabay tingin niya sa hagdan. Tumango naman ito at umupo sa silya kung saan ito nakaupo kanina. Nang may pasok niya si Janella sa loob ng kwarto nito, ay bumuga siya ng hangin bago bumaba muli sa hagdan, nakatingala si Berna sa kanya habang umiinom ng wine. Pinilit niyang magseryoso habang nakatingin ng diretsyo rito. Ano bang sasabihin mo, Mr. Villamor? Formal na tanong nito sa kanya. Umupo siya sa katapat na silya nito,
Bakit ka ba talaga nakikipaglapit kay Janela? I mean, ano ba talagang gusto mo? Umisi ito at kinagat ang ibabang labi at saka tumingin sa kanya. Iniisip mo ba na gusto kita, Mr. Villamor? Tumiimbagang siya. Hindi ko yan tinatanong. Oh well, si Janela ang kinakaibigan ko at hindi ikaw. Naaawa ako sa anak mo dahil naghahanap siya ng pag-aalaga ng isang tao na hindi niya siguro mahanap sa'yo. Kailan ka ba kakalma? Kailan ka ba babalik sa dating kuya na nakilala ko? Hindi ko kasi maintindihan kung bakit ka sobrang galit sa akin. Pero sabi mo nga layuan kita, I mean si Janela, pero hindi ko magawa dahil napapamahal sa akin yung bata. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Berna, hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ko, malungkot na sabi niya rito. Hindi mo dapat ibinibilanggo ang sarili mo sa nakaraan, past is past, wala ka nang magagawa para mabago yon. Sinuntok niya ang lamesa na ikinagulat nito. Hindi mo kasi alam kung paano mawalan. Berna, malakas na sambit niya, ikinuyom niya ang kamay at pinilit na kumalma. Hindi ko nga alam, kung ganoon, wala na tayong dapat pag-usapan pa, like I've said earlier. Hindi ikaw ang ipinunta ko rito kundi si Janela. Isa pa, huling beses ko na rin naman itong gagawin, at hindi na mauulit. I just want you to know na kailangan ka ng anak mo, at hindi niya gustong mapalayo sa'yo. Maluhaluhang sabi nito sa kanya, pagkatapos ay tumayo na ito. Mabilis niyang hinawakan ang isang kamay ni Berna. Tiningnan nito ang kamay nitong hawak niya, agad niyang binitawan ang kamay nito. Thank you sa lahat ng ginawa mo kay Janela, tumango lamang ito, pero ramdam niya na kumikirot ang puso niya. Ano bang kasalanan ni Berna? Bakit niya ito ganoon itrato? Pinagmamasdan lamang niya itong naglalakad palabas ng mansion niya. Tama ba ang ginawa niya rito? Tumakbo siya palabas para sundan ito dahil na-realize niyang hindi tama ang inasal niya. Naabutan niya itong nakaupo sa may gilid ng daan at umiiyak sa tabi. Nilapitan niya ito at umupo rin siya sa tabi nito, nag-angat ito ng ulo at tumingin sa kanya ng masama. Sorry sa inasal ko kanina, hindi dapat kita binulyawan, hindi ko dapat ginawa yon. I don't know, pagdating sa'yo lumalambot ang puso ko. Masaya ako dahil sa ginagawa mo kay Janela, dahil inaalagaan mo siya. You can stay in her life kahit ilang taon mo gusto. Alam mo tama ka. Sa totoo lang gusto kong sa akin lumaki si Janela pero hindi pa sa ngayon, hindi ko pa naayos ang sarili ko, hindi pa ako bumabalik sa dating ako, baka masaktan ko lang siya kapag nasa tabi ko siya. Baka magaya siya sa mama niya na hindi ko man lang nagawang protektahan. Tumingin siya sa kalangitan. Hindi ko nga alam kung napalaki ko ba ng maayos si Janela. Hinawakan nito ang balikat niya, napalaki mo siya ng maayos at hinalikan niya ang labi ni Berna, malambot ang labi nito at mabango, automatikong gumalaw ang labi nito at tinugon ang halik niya rito. Hindi na siya nakapagpigil. Hinawakan niya ang magkabila nitong pisngi habang hinahalikan, bamuka ang bibig nito. Ipinasok niya ang dila niya sa loob at ganito rin ang ginawa nito sa kanya. He want more, habol ang hininga nang maghiwalay ang mga labi nilang dalawa. Nagyuko ito ng ulo, ngunit hinawakan niya ang baba nito saka tumingin ng seryoso rito. Tawagin mo akong kuya ulit o kahit na ano, okay lang sa akin, at susubukan kong maging mabait para sa'yo. Tumawa ito at nginisihan siya, pagkatapos mo akong halikan. Nagkamot siya ng batok, hindi mo ba nagustuhan? He teased her. Malapad itong ngumiti, tatawagin ba kitang kuya ulit o wag na lang, baka kasi maging tayo, peace. Inilapit niya ang mukha sa mukha nito. Hindi ako nakikipagbiro pagdating sa pagmamahal, Miss Vasquez. Tumayo siya at inilahad ang isang kamay sa harapan nito. Ihahatid na kita sa inyo. Tinanggap naman iyon ng dalaga ngunit umiling ito. Dala ko ang kotse ko, inginuso nito yon. Isa pa uuwi ako ng Manila, sinadya ko lang na sumaglit dito para kay Janela. Hindi ka na bababalik? Agad niyang tanong na ikinamula ng dalaga. Gusto mo ba akong bumalik? Balik tanong nito sa kanya. Of course, pag-iisipan ko, hindi niya binitawan ang kamay nitong hawak pa rin niya. Alam kong isusumpa ako ni Doña Belen pero bahala na. Tumawa ito sa sinabi niya, so you mean, nagtaas ito ng isang kilay. Hindi naman siguro masamang manligaw ang 36 years old na widow sa isang 23 years old na dalaga. Hindi naman halatang 36 ka na, mga nasa 35 ka lang, biro nito sa kanya.
Sorry again, Berna, seryosong osel niya rito matapos bitawan ang kamay nito. Prove to me that you're sorry, hinapit niya ito sa bewang, don't tease me, baka hindi ako makapagtimpi, bulong niya sa tenga nito na ikinaigtad ng katawan nito. Anong gagawin mo, ngumisi siya rito, you can taste heaven and hell at the same time. Itinulak siya nito, aalis na ako, sabi nitong kinagat muli ang ibabang lobby. Sa ginawang iyon ni Berna ay muli niya itong hinapit sa bewang at mabilis na siniil ng halik sa lobby. Umungol ito sa pagitan ng kanilang mga lobby, binuhat niya ito habang patuloy na hinahalikan patungo sa kabilang daan, ang likurang bahagi ng kanyang mansion. Sa likuran noon ay may isang kwarto na tanging siya lang ang nakakaalam. Ibinaba niya ito sa tapat ng pintuan, itinaas niya ang dalawang kamay ng dalaga habang patuloy niya itong hinahalikan. Nakahawak ang isa niyang kamay sa dalawang kamay nito habang ang isa ay kumapa sa doorknob. Mabilis niyang ipinasok si Berna sa loob at isinara ang pinto, binuksan niya ang ilaw na hindi pa rin binibitawan ang dalaga. I want you, bulong niya rito, ipinahiga niya ito sa kama na naroon at dumagan siya sa ibabaw ng katawan nito. Sandro, masuyo niyang hinaplos ang magkabilang pisngi nito at, Hey, Mr. Villamor, okay ka lang ba? Tanong nito sa kanya habang nakatingin sa kabuuan niya. Napapitlag siya sa sinabi nito, pinagpapantasyahan lang pala niya ang dalaga, bigla tuloy siyang nahiya sa sarili niya. Binitawan niya ang kamay nitong hawak niya, just in case na kailangan mo nang. Ninisihan siya nito kaya hininto niya ang sinasabi rito. Pinagpapawisan ka, nakangising sambit nito habang nakatingin sa kanya. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo ng Manila, ibinaling niya ang tingin sa ibang direksyon. Pinaikot nito ang hawak na susi sa daliri nito, at isinuksok ang isang kamay sa bulsa ng suot nitong maong na jacket. I will see you soon, kuya, nakangiting sambit nito sa kanya matapos siyang ngitian nito ng malapad. Ngayong magkasundo na sila, pagkakataon na niya para makilala ito ng lubusan. Pinaandar nito ang makina ng kotse, ipinasya niyang pumasok na sa loob, ngunit napatigil siya sa paglalakad nang may isang kotseng tumigil sa tapat ng bahay niya. Pamilyar sa kanya ang kotseng iyon dahil ito ang sinakyang kotse ni Berna kahapon, lihim siyang nainis sa may-ari ng kotseng iyon. Tanging busina lang ang ginawa ng patakbuhin ang kotse nito, sumunod naman ang isang kotse sa likuran nito na bumusina rin. Hindi nga kaya huli na siya, napansin siya ni Manong Tasyo na nakatingin sa papalayong kotse ng dalawa. Sir, bakit hindi mo siya sundan? Tanong nito sa kanya. Umiling siya rito, hindi pa sa ngayon, Manong, kailan ba ang tamang panahon? Tumingin siya sa kalangitan, pagbalik niya Manong, pagbalik niya. Paano kung sa pagbalik niya may mahal na siyang iba? Hindi imposibleng mangyari yun Manong, malungkot niyang tugon. Tinapak siya nito ng marahan sa balikat niya, nakikita ko na ang dating Sandro na may puso, mukhang nag-iba na ang pader mo, sir. Hindi ko kasi alam Manong kung bakit ako nagkakaganito kay Berna. Pag-ibig na yan, sir, totoong pag-ibig, nauna na itong pumasok sa loob ng gate habang nakasunod siya rito, biglang tumunog ang cellphone niya habang naglalakad papasok sa loob, tiningnan niya kung sino ang tumatawag. Nang makita niya kung sino, agad niyang ini-off ang cellphone niya, hindi niya gustong makipagdiskusyon kay Madison ngayon, dahil kukulitin na naman siya nito tungkol sa nangyari kanina, at hindi niya gustong itrato siya ng ganoon nito lalo na at malinaw ang lahat sa kanila. Wala